Ang gagawin ko naman ngayon ay magte-testing ako ng ignition switch. So nagpalit ako ng bagong ignition switch dahil sira na yung ignition switch ng dump truck na to. Ito yung ignition switch niya. So ang ginawa ko ay hindi ko pinalitan itong housing na to. Ang binunot ko lang itong wiring. Iyan, yung mga wire na to. So ito na siya yung luma. So yung sira kasi dito ito, ayan, kung napapansin nyo. So kapag iniikot yung susian, dito, ayan. So hindi sumasabay itong ano rito sa kabila. Dito kasi kapag pinipihit yung susi, itong susi kapag pinipihit, tatama rin to dito sa loob, ipipihit din sana yan. So nangyari, hindi na siya mapihit dahil deform na yung butas. So mayroong nakasaksak dito na pinaka pin na saktong-sakto yung butas dito, yung sukat ng pin na yon. So hindi na siya kasukat dahil lumaki na yung butas. Ayan deform na siya. So ang ginawa ko ay pinalitan ko lang yung itong wire na to, itong assembly na to. Yan, ito na yung bago. Pero itong housing ay hindi ko pinalitan to para hindi ako magpapalit ng susian, ng susi. Ito kasi pag napalitan to, itong housing na to, obligado magpapalit ng susi. So itong susi na to ay ginagamit to sa pintuan, susi ng pintuan. So mawawalan silbi na yung ano na to dahil ang gagamitin na yung bago. So hindi naman nakakapagbukas yung bago dahil hindi naman yan nakasukat. Ito yung bago. So ito kapag pinalitan ko tong housing na to, ito ang sinalpak ko. Itong susi na to, ito na yung magiging susi. At ito hindi naman nagagamit to doon sa pintuan. So kaya ang ginawa ko, ito lang yung pinalitan ko, itong wire na yan. Ito siya. So hindi na kailangan palitan ng buo, ito lang ang papalitan, huhugutin lang dito. Dalawang screw lang naman ang nakalagay, ito tsaka itong isa dito. Ito. Tapos ang mangyayari, yung susi siya pa rin. So ititesting natin ngayon kung gagana na yung susian. Kasi kapag yung dati ito hindi na napapa-start, pero nagagamit yung mga lightings, pero pagdating sa start hindi na niya na papaikot to dahil deform na siya. So testing natin. Ayan okay na siya Nakapagpalit ako ng susian nang hindi pinalitan to. Ayan So yung start position naman natin ang itetesting natin kung i-start ba siya. So ito kasi
parang mayroong pinaka-spring sa loob. So sa start position ay masyado ng matigas ang pihit nun. So kapag masyadong matigas na, umiikot na rin dito yung pinaka-pin. So kapag ignition lang, so hindi naman masyadong persado yung pagpihit. So kayang pihitin at iilaw yung mga yan sa mga lightings. Pero pag start na, kasi masyado ng todo ang pagpihit nito kapag start position na siya. So start natin. So yan, no, okay na siya. Start natin ulit. So ganito lang po yung ginawa ko. Yan. Ito, itatabi ko lang to dahil bago to. So anytime na gustong gamitin to, kung ang masisira naman ay yung ganito, so pwedeng ipapalit to dito. Yan. So kung halimbawa yung dito sa loob ay nagkaroon ng stock up or hindi na gumalaw, so pwede naman na ito naman yung gamitin. Yan. So itatago ko lang muna to. Kasama na rin yung susi, dahil yung susi talagang ito yung original dito. Pero itong susi kasi na to, hindi ito yung ginagamit dito sa mga pintuan. Dahil yung kasukat niyan ay ito talaga yung ginagamit dito. Yan, ito. Ito siya. So ito lang yung napalitan. So pag sakali kung yung susian nyo ay may sira siya, so tingnan nyo, baka pwedeng hindi naman lahat palitan yung housing. Yung baka maging katulad lang nito ang papalitan. So hindi na mababago yung nyo susi doon sa pintuan. Dahil yung ibang susi kasi double purpose, may pwede sa susian sa ignition switch at pwede sa pintuan. So ito gagamitin pa rin sa pintuan, so original pa rin. Yan, itatabi ko na lang to. Final test natin. Nakapagpalit ako ng susian, ignition switch sa wiring nang hindi nagpalit ng susi. Yan.
At hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless us all po.